Noong panahong ako ay nakadistino pa sa isang simbahan bilang isang pastor, ay madalas ako nakikipag-usap sa mga magulang na desperado sa kanilang mga anak at kung ano-ano ang ginagawa sa buhay. Sa halip ay ang iniisip dapat nila ay yung Kristo ang pinakamalaga. Minsan kasi mga kabataan may mga desisyon na kanilang mga sarili. At sinisikap ko na tiyakin sa kanilang mga magulang na hindi pahuli ang lahat para bumalik sa Diyos. Si Jesus ay nagkwento patungkol sa paglayo tao sa tahanan o sa pamilya. Sa halip na magtrabaho ay minabuti ng lalaking ito na hingin ang kanyang mana sa kanyang mga magulang na dapat pagpursigihan nila ito upang lalong mapabuti pa ang produksyon o pagpapaunlad sa buhay ng tao maging sa kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Hiniling ng lalaki na ang kanyang mana at pagkatapos ay sinayang ito sa walang kwentang pamumuhay. Marahil tila ito ay isang kaakit na idea ng mga panahon na yun dahil ang mga kabataan ay mapupusok at hindi lang mga kabataan, maging ang mga walang kaisipan o ibig sabihin malayo ang isipan nila patungkol doon sa pagpapabuti ng kanyang ari-arian. Ngunit tulad ng marami sa ating mga makasalanang desisyon, ito ay humahantong sa personal na kapahamakan. Tama naman, may mga desisyon tayo na ikapapahamak pala natin. Ngayon, ang lalaking ito ay lumayo siya at dahil maraming bisyo at nadagdagan pa ang kanyang mga bisyo dahil sa kanyang minana na lupain at pinagbili at nagpunta siya doon sa lugar na hindi kaaya-aya at humantong ito sa pagkaubos ng kanyang pera. At ang binata ay nagtrabaho na lang sa babuyan at ang nakakalungkot sa panahon ng mga Hudyo, ang magtrabaho sa babuyan ay isang kasuklam-suklam sa kanila. At ito ay pinamagatan natin, he came to his senses. Siya ay natauhan. Matagpuan natin sa Lucas chapter 15, verses 1 to 12 na ganito ang sinasabi. May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang aking pamanahin. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. At nang nagtatrabaho na ang lalaki ito at nang dahil naubos na ang kanyang mana, ay doon niya po na-realize, natauhan siya sa kabila ng ginawa niya. At tanong sa kanyang sarili, paano ako nakarating dito? Na po nagtatrabaho siya sa babuyan at halos wala na siyang makain at naalala niya ngayon ang marangyang buhay niya sa kanyang ama. Kaya minsan maaari nating makita ang ating mga sarili na nagtatanong na parehong tanong ng lalaking ito. Malayo na pala ako sa aking ama. Mga kapatid, mga magulang, napakahalaga po na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag po nating sayangin ito. Lahat ng privilege, lahat ng provision, at tulad ng binata na ito, dumating sa kanyang kasuklam na kanyang desisyon. Tulad natin, mayroon tayong mga desisyon na hindi ito kaaya-aya at hindi ikabubuti para sa ating relasyon natin sa Diyos at sa ating pamilya. Pero, nang dahil na-realize niya ito, meron siyang first step
pagsisisi, repentance. Ito ang unang hakbang ng ating gagawin. At ito ang ginawa ng lalaking ito para makabalik tayo sa ating Ama. Bagamat wala tayong kapangyarihan na ibalik ang ating kaugnayan sa Diyos nang tayo mag-iisa, mag-isa. Pero nangako ang ating Panginoon, ang ating Ama, tatanggapin tayong muli. Kaya lang, kapag tayo dumating na may pagsisising puso, kailangan taos ang pagsisisi po natin. Ngayon, kung tayo natauhan sa ating mga buhay at anong kalagayan natin, mga kapatid, iniimbitahan ka ng ating Panginoon Diyos na bumalik ka na ngayon, magsisi sa lahat ng nagawa ng kasalanan, at tatanggapin tayo ng Diyos sa kanyang tahanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen. At Amen.